pinag-aawayan ng mga mag-asawa is most likely because of childhood trauma talaga. Yung hindi na-address na issue. Ako nakikita ko si Nina, siya lang lagi yung reminder of my hurt. Tapos may mga threats na... Threats kanino? Sa amin, sa mga bata. Huwag kayo lalabas ng bahay kundi yung mga anak ninyo itago nyo sa loob ng bahay kundi may mangyayari dyan. May mga ganun. Andun yung babatuhin niya ako ng walis tambo, nakadampot siya ng kutsilyo. What? Tapos ako, nilalak ko yung pintuan. So may pinuntahan siyang, may binigay ako sa kanya na parang therapist noon that time. And sikat tong therapist na to. Lalaki siya. So, inopen ko yung sarili ko. Lahat-lahat as in. Tapos, ang sinagot niya sa akin, girl, baka ganyan ka na talaga. O, diba? Di ka ba magpatiwakal ng tuluyan? I was sexually abused nung bata ako. I was abandoned by my father kasi namatay siya at an early age. Hindi niya alam that time that I was also abused. Actually, abused. Doon na pumasok kung bakit ako laging nagpapalit ng pangalan. Because when I hear my name, Junel, it doesn't sit well with me. Oh, so yun yung core issues. Core issues. Communication, intimacy, pera. Dahil hindi na-address, nagkakaroon ng cheating. Yes. Kasi siya yung, teka lang ha. Hindi kasi, nandito yung sa mahiwaga kong diary. Wait lang ha. I came prepared. I came prepared. Tell Yes. them. Speak your truth. Think. Talk. Tea. Hello everyone! Thank you so much for watching, and although it might seem like mahaba ang aming show, we encourage you to use our episode as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay nagdadrive, nagko-commute, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, habang kayo ay naliligo, bago matulog, while you are doing your schoolwork, while you are working, and feel free to binge watch our previous episodes as well and get ready to be inspired, informed, and entertained. And thank you so much for watching once again. Mabuhay! Hello everyone! Welcome once again to another episode of Think Talk Tea. This is your host, Kering Kim. Maraming salamat for joining us, and I am so excited because dalawa po ang guest natin today at isa sa kanila kilala ko since kabataan ko. Pero mas matanda siya sa akin ng mga 15 years. Siguro kilala nyo rin sila kasi maraming following to, maraming subscribers din to sa YouTube. Let's all welcome content creator couple, podcasters, and mompreneur. And of course, yung asawa niya rin is entrepreneur and performer. That's all welcome sa Think Talk Tea, Junel and Nina Ryan! Hello everyone! Hi everyone! Yes! Thank you so much, Kring, for having us today. Ayan. Bakit ang formal mo? Bigla ako kinabahan. Yeah, bumati naman kayo sa mga fans mo. Hello guys. Hi. Actually, I'm so happy. Kasi nung nakita ko siya randomly because of her previous video, sabi ko, message ko kaya to. Kasi sabi ko, relate kasi yung video namin last time, diba? Oo. So, sabi ko, sige, message ko nga. Nag-reply. So, sumagot. Hindi naman kita hindi re-replyan. Apaka mo naman. Oy, grabe. Pag-check ko nga, kailan ba tayo huling nag-usap? Parang ano ba? 20-something. 20-something pa, Oo, 2013. Ang tagal. 2013, Oo, correct. sobrang tagal. Nina, bumati ka naman. Hi! Natatense ako. Na ano kasi ko introvert kasi talaga ako. So, pag iba yung camera, hindi ako komportable. Pero sige, laban lang. Go. Anong MBTI mo? Ha? MBTI. Anong? Yung mga ENTJ, INFJ, hindi pa nagagawa. Ikaw. Hindi ako nagagawa. Hindi ko. Pagkatapos ito gawin nyo. Hoy. Para magkaalam. Parang ano yan, igawin natin. Ano yung Enneagram ba ito? Hindi. Hindi iba? Parang personality. Personality Okay. naman. Yung 60 personality test. Oh, okay. So, ikaw, extrovert. Ikaw, introvert. Oo, Yes. siya talaga yun. So, siguro marami nakakakilala sa inyo as vloggers, ano? You started, Nina, as parang beauty vlogger ba? Yes, I started doing beauty videos, makeup tutorials, nagre-review ng makeup. Pero nag-start talaga ako magturo ng pagme-makeup sa YouTube. YouTube. Naku, tatanda ang mga kasabayan mo niyan. Mamaya pag-uusapan natin. Yes. Sila Anklutz. Yeah, Yes. diba? Sila Riza Contawi. Yes. So, nakakakain ko nung araw. Sila yung mga second generation. Sino yung first?
Meron. Yan Safe sila. Yoko, Safe Ana Yoko, Victorino. Ana Victorino. Yun yung mga before. Actually, si Ann Klutz is also part of the first generation. As of beauty As beauty vlogger. and vloggers talaga na, beauty talaga before eh. Hoy, Tapos, 2007 vlogger ako by the way. oh. And I won the Philippine Blog Awards Best Video 2008, 9, 10, 11. Wow! Baka naman. So OG. So Sobrang- kung may OG, may Kalkalado mas OG yun. pa. Hindi, kasi nung time na yun, hindi pa kasi ganun kabilis sa internet. Oo. So, very small 2.5 kami. Mbps. Baka nga parang feeling ko, ano pa yun? DSL. DSL. Hindi, kasi so hindi masyado, and very small mga Philippine bloggers. I would call them the first generation of influencers in the Philippines. Mm-mm. Nung nag-start na magkaroon ng mga yung mga Philippine Blogging Association, mga ganyan, tipong sila, sino nga yung Brian Boy? Si Brian Si Boy. Brian Boy. First oo. gen, blogger yan. Nanalo pa yun ng okay. Philippine Blog Awards first, 2007. Wow. Oo, Ano yung parang video? Or matagal like, kasi may talaga. nauso rin that time Yes, mostly bloggers. yung vlog. Oo. Yung vloggers kami, as vloggers, ilan lang kami. Ilan lang kami noon. Sobrang konti. Like, lahat ata kilala ko na. Like, Happy Slip, kilala pa yun. Niga Higa nung araw. Sa Niga Higa, yeah. Oo. Sikat nung araw, 2007, 8. Di, alam mo na talaga yung edad natin, nagkakalabang. Ang tagal. Ang tagal. Pero hindi ko yun na. Dahil nga, many people weren't watching YouTube that time. I really wouldn't recommend us as like the first gen. Baka parang kaming precursor of Precursor. kasi I think, talagang yeah. sumikat siya mga 2012, Yeah, diba? yeah. 11, 12. Kasi diyan nagkaroon nung TAT Awards ang Globe eh. Naalala niyo yun? I'm not familiar. Pero, Diba sila Alote Koseng Fiao, ang nanalo, yung mga ganyan. okay. Sila Mikey Bustos. Ano yan. Pero bago Yes. tayo mapunta dyan, syempre ang topic talaga natin is parang about couples. And I know that you both, bukod sa pagiging content creators, you are also somehow, baka magkamali ako, you are also into couple counseling. Basically, para siyang first aid counseling for couples, yan talaga siya. Kasi it's a different take when you talk about couple counseling kasi they both have to be licensed and okay. present and Professionally. professionally. But this one kasi is we're basing it on our experiences with our therapists and other therapists that we've talked to. Plus, basically our experiences then when, and we're gonna talk about that About later that. on. Yes. Pero basically first aid counseling, and when you talk about that, it's like me talking to you, parang kwentuhan lang over coffee, pero like couple to couple, talking about their problems and and then eventually telling them maybe this is yung mga core issues na you have hindi nyo pa nade-deal or something like that. So, Kumbaga, tengang makikinig. Kami tengang yun. makikinig. More of like Without companion. judgment. Companion. Ganon. Kasi hindi naman kayo psychologist, psychiatrist. Yes. Pero somehow meron kaming baseline, may foundation in a sense. Pero like, yun yung gusto ko nga rin i-pursue in the future. Parang doon ako papunta. Honestly. Pero how did you get into that? Yung, Couple counseling. Kumbaga ako, pag kunyari lumapit sa akin, pwede ba magpa-counsel? Uy, bakit? But I mean, there has to be some sort of pinanggalingan. yes, Right? may hugot. So, we, Or not even the hugot for both of you, but Yeah. hugot in terms of how did you get into this space of counseling? okay. So, mostly, we nagva-vlog kami, no? So, when we were vlogging, very authentic naman yung approach namin, eh. So, like, we were casually talking about things, about ourselves, experiences that people can relate to. So, magkikwento kami once in a while, tapos may magsa-slide sa DM ng, I need advice on this and like that. Then eventually, there are times na makikipagkita, makikipagkwentuhan. Tapos doon na yun siya. Parang, it's very organic actually. Then, doon na nag-start nung nag-open up kami ng mga experiences namin when we were couple, parang hindi pa kami mag-asawa. Kasi yung experience namin started even before marriage pa eh. So, nagkaroon kami ng individual therapy. Hindi pa kami couple nun talaga na mag-asawa. So, yung individual therapy namin is more of like self-discovery, I would say. Parang ganon. Did you also vlog about it? Yeah, I think. That time, hindi. Kasi we are not yet fully healed, kumbaga, and we are not yet fully aware of
ano yung nangyayari sa sarili namin, sa bawat isa sa amin. But as years goes by, yun, doon kami naging mas open sa pag-mention ng mga experiences namin sa vlog. Kasi nakita din namin sa sarili namin yung growth namin. It helped us. So we also want to share how kung paano din yun pwedeng makatulong sa kanila. Ganyan. Actually, ako for me, napaka-importante pag-usapan tong mga bagay na to, especially like on social media, because it allows people that parang courage na parang, kung sila nga nasasabi to kilala na yung mga yan bakit naman ako matatakot? And I'm really happy that we're having this conversation because, I've known Junel nga. Hindi niya masabing Jet kasi hindi niya ako kilalang as Jet Oo talaga. Saan ba napulot yung punyetang pangalan na Jet na yan? Junel po talaga pangalan niya ha. Since high school. Kasi, okay. Sige, go. Okay, kasi tatanungin ko muna kung how did you meet? Tapunta sa atin agad diba? How did we meet? So, high school friends. Very good friends in high school. Like, very good friends in high school. And, I remember, ano ka nun? Bagong salta ka eh. Yes. I came from Galas, Quezon City. So, I decided to move into another school kasi lumipat kami dito sa Novaliches from Santa Mesa. So, that was the story. Okay. Pero initially, pwede naman talaga ako doon na lang sa dati kong school. But then parang that time I was thinking, sabi ko parang gusto ko mag-grow. Parang ayoko ng comfort zone. Kasi may thinking ako as very young talaga na parang I don't wanna stay in a place na where I'm so comfortable. So parang feeling ko parang walang challenge, parang ganun. So I decided to transfer into another school that I don't know. Pero malapit ka lang nakatira doon nung lumipat ka Yes, sa oo. Of course, so for everyone, shout out tayo, no? Yes. Sa mga Sacred Heart Academy of Novaliches. Yes. Mga taga Zabarte dyan. Shout out sa mga taga, sobrang proud ako maging taga Zabarte, Nina. Alam ko hindi ka taga Zabarte ka ba? Hindi, Bulacan talaga ako originally. Kasi ba si Cherish? Cherish Maningat. Sikat na sikat yan na K-drama actress. Talagang proud na proud Zabartenians kami. Yes. We always say na we're very proud to be from Zabarte. I don't know why. But proud ako maging taga Zabarte. Bakit ba? Yung 7-Eleven nga ngayon, hanggang buhay pa rin. Sabi ko, lahat na tumanda yung 7-Eleven dito, buhay pa rin sa kanto. Oo, totoo. So, schoolmates kami nito ni Junel. But pag-usapan na ba natin? Mamaya na yan. Ngayon muna pag-usapan natin. Okay, bakit kasi naging Jet ka? Iyan nga yung isa sa mga reason. Actually, hindi lang Jet ang naging pangalan ko. During our time, Our time? Ang pangalan talagang, parang I was always paano ba to? Parang gusto ko laging nakatago sa ibang pangalan. Okay. Parang I don't really like myself growing up. So medyo pupunta tayo dyan later on. Pero parang ang first name ko talaga noon, I wanted to be called Lance. I don't know why. Paka-random Very Lance. social Lance. lang. Kasi naalala ko that time, makaka-relate ka dito kasi sila, maka-Backstreet Boys sila. Diba? Maka-Backstreet Boys sila. And in-sync fan ako. So, nag-aaway kami. Yung hindi, mas magaling si ganito. Mas magaling si ganyan. Etong babaeng to. Talaga makikipagpatayin ako for Backstreet Boys talaga. Sabi ko sa'yo. Oo. Walang 980 Cristo, walang Westlife nun. Pero I listen to them. Sinasayaw-sayaw natin, di ba? Yes, Lahat mo sinasayaw, di ba? Yung, you've got the feeling, jumping to the ceiling. Ano natin lahat yan. Pero, talagang Backstreet Boys. Backstreet Boys talaga siya. NSYNC. Tapos, may ginawa pa siya, naalala ko, I remember, nag-show siya noon, I don't know, nag-perform siya, nag-Britney Spears siya. Girl, ikaw na pupunta sa hot seat. Baby One More Time ata. Baby One More Time yon. I remember. Nakadamit pa ako. Yes. Naka-aura pa ako. Yes. Hindi, pero dancer talaga siya. Dancer diba? talaga siya. Yes. Tell them. Speak your truth. Yes, dancer talaga siya. At saka Ayaw maniwala ng mga taong dancer ako. Dancer talaga siya. Actually, magkakagrupo yan sila Will Bertuccio, yes. And then, marami sa group. Actually, ako nga yung medyo, introvert that time. I wouldn't say na parang sila yung very, very popular sa school. So, may popular group sila doon. Tapos ako yung medyo, gano'n sa gilid. Parang hindi kami bully Hindi ako bully. Hindi. May nang-bully sa akin noon. Sino? Pangalanan mo yan? Mark ang pangalan niya eh. Madaming Mark. Maraming Mark. I forgot the last name. Pero he was the one person na kaya ako nag-i-skip ng school. Akala ng parents ko noon, pumapasok ako sa school. Yes. Tapos fino-forge ko yung di ba may diary?
Tapos sabi ng nanay ko, Bilangin din po ilang beses kami nag-appear nito, Oo. Gusto kasi nakalagay doon sa diary, parang every week, parang may foundation day, may, di ba kasi Catholic school naman din tayo talaga, in a sense. So parang may celebration ng saint na ganito, ganyan. Tapos sabi ng nanay ko, ba't parang every week, parang meron kayong tapos half day. Hindi niya alam, nag-skip ako ng school. Sure ako, hindi ko kaklase yan. Of course, hindi mo kaklase. Oo. Yeah, hindi ko kaklase. Sa section ko. Yeah. Pero anyway, good riddance din sa... shoutout sa'yo sa bully ni Jonel. Pero anyway, it was a fun experience din naman. So bakit ka naging jet? Di mo naman sinagot. Hindi, kasi yun nga, parang nag-jump kasi. Yung jet last na pagpapalit ko ng pangalan. So may Lance, that was... Because of Lance Base? Lance Base. Then, nung college, naging goth din ako. There was a goth phase. Parang naalala ko yun. So ang name ko doon was, I was under DeAngelo Crisanti. Because I was so into vampires before. Oo, diba? So, masakit na ba ulo mo? Sobra. Oo. Hindi niya kinakaya. Tapos there was also a K-pop era. K-pop ka rin ba? K-pop era, hindi pa. Magjowa na tayo. Magjowa na kami noon. Tapos it was hindi pa siya gano'n kapag. Hindi pa siya gano'n. Alam mo naman sobrang K-pop ako, diba? Anong year ka na yung pumutok yung pagka-K-pop mo? 2003. Matagal na. Pero ako parang latter, lumabas na rin doon sila, I forgot to tuloy. Super Juniors, tapos si Boa. Okay. Halos first gen. First gen, oo, yun. Tapos yun na yun, ano pangalan mo na nun? Ako magsabi. Sige, alam ko na. Hajun Song. Hindi ako natutuwa. Hindi ako natutuwa. Oo. Song Hajun. Hindi ako natutuwa. Yes. Hindi niya kinakaya. Kahit ako, hindi ako nagka-Korean name. Song Hajun. Because that time, I was teaching English to Koreans. Yeah, uso yun nung araw. Mga 2007-8 siguro yan. Yes, oo. So, I went to two different Korean schools. Tapos nagtuturo ako. Tapos syempre may mga kakausap ko ng mga Koreans. Yes. Tapos they're gonna give you, Korean names. So anong pangalan mo sa kanya? Hajun Song. So, okay. So pinanindigan ko talaga. Tapos nagkulay ako ng buhok. Natatawa siya. Kasi naabutan niya yun eh. As in. Basta kayo nagkakilala? Okay, so that was 2009. Yeah, 2009. Feeling ko nagko-Korean na siya noon. Korean ako. Brown pa yung buhok ko noon. Nagkakilala kami sa Diamond Hotel. Waitress ako noon sa Sky Lounge. Oh, yung wow! bar on top. Sa may Ross Boulevard. Yes. Hotelier Tapos, talaga siya. Banda na siya, kumakanta siya. Nag-session siya that night. Kaya nung nakita ko siya, napatingin talaga ako. Dahil sa kulay ng buhok. Dahil sa kulay ng buhok. Kasi K-pop nga. At kulay yan. Parang kulay mais. Parang brown. Okay. Alam mo na, di ba? Yung mga ganong kulay. Mga ganong aurahan. Tikwas. Oo. Yan. Tapos may pag-ganon pa siya. Tapos, matangkad. To be fair, matangkad naman talaga. Maganda kasi siyang umite. Ever since kahit naman ngayon eh. Yun. Tapos, sabi ko parang may effect. May effect, yun. Tapos, nagkukulitan kami nung workmate ko. Sabi mo, workmate ko, parang bakla naman. Kaya sabi ko, parang ganyan. Kasi, ang loud niya. Tapos, ako yung nahihiya, ganyan. Pero, sige, nag-hi ako. Tapos nagka-chat. Tapos yung friend ko, sabi niya, may nangingi ng number mo. Sabi niya, sino? I went to a very tough heartbreak noon eh. For a 2-year relationship. Okay, Tapos, Tagal Konsolasyon. After Tagal ako ka ba? Hindi, tag-CEU. Tapos yung ex ko Ayoko, CEU ka. Anong course mo nun? Masco, major in broad. Bakit? Alam mo, natatandaan ko to. Bakit? Hindi ko alam. Alam ko nga, tag-UST ka, di ba? Pero more on, Mascom ka rin, tama? Com-arts. Kabatch ko sila, Rachel. Rachel Toralba? Oo, Toralba. Sila Hazel Hello, we love you. Yes. Pumanaw na aking isa sa mga besties ko nung araw. Criselda De Leon. Magkakabatch kami niyan. Len Manalo. Sorry. So, shout out. Sa mga... Pero hindi, ayun. So, kumbaga parang yung sa school namin, parang maraming mga creatives. I think, no? Parang ang dami na-produce na mga creatives that time. Tapos, yun na. Parang, nung nagkakilala kami, parang, sige, usap-usap, ganyan. Pero nung time na yon, nag-work ka sa Diamond Hotel. Hotelier. Hindi ka na nag-aaral nun? Hindi na. Graduate na. Graduate ka na nun. Okay. So, HRM kasi ko. Kaya, sa hotel talaga ako nag-work.
So yun, nakita ko siya. Tapos, text na. Doon na kami nag-start. And yun, hanggang Okay. ngayon, kami pa rin naman. Oo. Oh my Awa ng gosh. Diyos. Would you say that for you, it was love at first sight for you? I could say yes. Wow. Kasi nung pagkita ko sa kanya, iba yung pakiramdam ko, iba yung tingin ko eh. Although, crush, ganyan. Pero siya din talaga yung pinursu ko. Pero pinagdasal ko yan. Pinagnovena ko yan sa Wait lang. simbang Tatanggol gabi. niya agad yung sarili niya eh, no? Yun. Siya talaga yung pinursu ko. Ikaw nag-pursue sa kanya? Oo, ako nang ligaw dyan, girl. Di mo kakayanin. As in? Hindi, pero kasi, Yung buhok mo, ano yung natatapakan ko? Ayusin ng konti. Wala na. Ginupit ko na yung buhok niyan. Pinapahirapan na ako niyan ngayon. Matagal na nagupit yung buhok niya. hindi, pero kasi that time, yun nga, I came from a very tough heartbreak nga nun. So, parang, dahil nga yung pain nun, 2 years akong parang single nun eh. Okay. So, nagka-jowa ako, tapos 2 First years, jowa mo ba to? oo, I would say na talagang, talagang Totoo. head over heels, talagang siya yung ganun. Tapos, nagkahiwalay kami. Tapos, flight attendant siya. Shoutout mo. Si Jane. Si Jane Ahongon. They're good friends. They're good friends. Yeah, We're that's good why. friends. Tapos, after a while, yun nga, parang single. Ganyan. Tapos parang nagkaroon ako ng fear. So, nung nakilala ko siya, parang mas naging parang, pahihirapan ko to. Parang gano'n. Intentional. Yung Kasi treatment niya sa akin. under ako nung ex ko before. So, Ah. nagkaroon ako ng fear na parang you can never control me anymore. Alam mo, sabi nila, parang nababasa natin to lahat-lahat. Kung sino yung mas in love, siya yung talo. Sabi nila. 'Di ba? Correct. 'Di ba? Whoever is more in the relationship, kung sino mas patay na patay, mas in love na in love, ikaw yung And that was Ikaw kawawa, that was my ikaw ang thought talo. before. Kasi sabi ko ang unang nag-I love you siya. Kasi hindi talaga ako, kahit mahal na mahal ko, hindi ako hindi ako As in? hindi. Kasi nandun yung fear ko talaga eh. Kasi ngayon thinking ko na kung sino yung magpapakita ng sobrang love, ganyan, siya yung talo, parang sobrang ganun ako noon. So parang, nung dumating siya, grabe, yung hirap din. Inamin ko naman sa vlog, so you can never use it against me, yung nanonood. Pero sinabi ko naman sa vlog talaga yun, na sobrang pinahirapan ko siya that time. magjowa na kayo nun. Hindi pa officially. Hindi pa Wait, official. pinahirapan ka niyang manligaw sa kanya? Yes. Feeling ka, sa part na yun. Ako ang nagpupunta talaga sa kanya sa mga gig niya. Mm-mm. Tapos, pag may pupuntahan kami, naglalakad kami, hindi niya... Sabi niya, mag-taxi tayo. Hindi tayo magta-taxi, maglalakad Oo, tayo. Maglalakad niya ako. Ganyan. Hindi kasi parang for me, it was a test of like, parang, how would parang Hindi ganon? ko kaya. Nalaglag ka ba? Kasi pag may gumayan sa akin lalaki, sa paligod, feeling ka! Huwag kang dyan. Bye-bye. Bahala ka sa buhay mo. Oo. Pero the fact na tumagal kayo, nang ganito katagal. Tapos, I think it went on for a year. For a year. Kasi, tanda ko yung... ako talaga yung nagpupunta sa kanya. Punta from Bulacan or from Manila kasi naka-apartment ako doon. Ako pumupunta sa Novaliches. Nagbabas ako, girl. Alam mo yung Ano bus yung Don na Mariano na ba? Yes. Sa Quirino Highway? Yes. Yung parang final destination, anytime soon, pwede kang mamatay. Ganon kabilis. Yung mga bus na lumilipad. Kaya pag magpapara na ako, tatalo na lang ako kasi hindi nga sila tumatabi. Di ba? Shoutout sa mga Don Mariano bus. Shout out sa inyo dyan, ha? Buti may lisensya pa rin yung ninyo. Shout out kasi buti buhay pa ako. Ay, Diyos ko. Napakakulay talaga napakakulay ng buhay nyo, ha? At nasa Yes. first part pa lang tayo. When we return, we'll find out naman yung journey nyo as mag-asawa and content creators. Of course, before we go to that, how you got into this whole counseling and Thing. therapy thing. Ah, And yeah, when we return. yes. Hi everyone! Thank you so much for watching. If you enjoyed this episode, please make sure to give us a like, share this video, leave a comment down below, and subscribe to our channel. Napasadahan na kanina. Pero gusto ko lang tapusin tong kwento na to kasi mamaya ma-bring up na naman yung pagiging schoolmates namin nito. Kasi marami talaga tayong memories nung araw. And I'm sure gusto ko lang i-share ito kasi I'm sure maraming mga taong viewers natin is makaka-relate sa mga kwento natin. Sobra. Yung Backstreet Boys pa lang, feeling ko lahat ng mga millennials na nanonood, Yes. tawang-tawa na eh, Oo. di ba? At ito pa, sige, ako na go-open yan ha. Uy, Ito,
Ito kasi si Kring. Talaga, podcast talaga. Kring na talaga yung pangalan ko ever since. Ever since, Hindi to Kring. parang pa-showbiz lang na ano. Kring Oo. talaga pangalan. Pero hindi, to be honest, yung ano niya talaga, yung creative mind niya talaga, ever since talagang sobrang, like, ang bilis niya mag-isip, ganyan. Kahit nung pep squad, cheering squad namin sa Johnson & Johnson, talaga siya, oo. Cheerleader. Cheerleader siya. Team captain. Team captain siya noon, oo. Tapos, may mga plays kami noon na siya rin yung nag-direct. Oo, tapos mga talent kami. Sorry guys, if you remember, meron kaming podcast earlier this year. I think it aired nung April or something with Miss Cherish Maningat, who is a very popular Korean actress. Siya yung parang pinaka Filipinay actress in Korea. Okay. Silang dalawa ni Jonel, artista ko dun sa isang play. Yes. Na pangalan ay Park Reverie. At nandun sa aking mahiwagang diary. Tapos ang pangalan ko doon si Hugo. Yes. Isa ako sa mas tatwa. Kasi kumakanta siya. Kung sino siya, diba? So, kumakanta. parang musical yun eh. Oo. Kasi nauso kasi yung Moulin Rouge that time. Nung araw. Kakalabasan ng edad. Moulin Rouge. Tapos, sabi niya, hindi gawa tayo ng musical, ganyan-ganyan. Tapos, ang nakakatawa, pinagsuot nila ako ng damit. Sash, kasi parang Roman something, tama ba? Greek pala, Greek. Oo, Greek statue sila. Greek statue kami. Tapos, pinaglagay na kami ng gano'n, para sa sash. Wala namang halos damit yung mga Greek noon. So, anyway, tapos doon yun, nag-start yun doon na parang, sige, practice doon sa bahay nila. Rehearsal, ganyan. Tapos, ang daming drama ni Kring. Ha? Ako ba? Ako talaga maraming drama. Ang dami niya talagang drama. Dahil doon sa, kaklase niya, na, ang pangalanan ba natin? Si Mark Solis. Mark Joseph. Mali. Joseph Christian Solis Joseph, kasi. Patay siya doon. Gago, hindi ako patay doon. Talaga ba? Talaga ba? Tapos kaya ka umiyak sa CR no, nung JS prom ba yun? Kakanood mo ng Dawson's Creek. Yung mga nakakanood ng Dawson's Creek niya nung araw. Akala mo parang kulang na lang, may magpana-camera doon. Tapos itutulong luha dito sa gilid. Ganon yung drama. Tapos CR mag-walling. Ganon. Tapos yung mga friends na yun, pupunta doon sa CR. Ano na umiyak ako sa CR? Syempre, di ba? Magkakabarka na doon sila. Crystal, nandun yung mga klase. So, parang magka-table nga ata tayo nun eh. Hindi, kasi siya yung, teka lang ha. Hindi kasi, nandito yung sa mahiwaga kong diary. Wait lang ha. He came prepared. I came prepared. Nandito pa po yung aming invitation ng JS Pro. At according dito, nakalagay dito, ikaw ang nasa closing remarks. Yes. Ikat mo yun. I-bleep out ko yung pangalan ko, gago ka. Hoy, siraulo ka. Bakit sinasabi yung government name ko? Nakalagay dito eh. Ayan Ayan. Tapos, grabe na dito. Tapos nandito pa yung number ko, 467. Tsaka ako rin yung key of responsibility ng third year yes, tayo. yun. So, ang daming memories. Kaya nung naano ko yun, sabi ko, ang daming drama nito ni Kring. Bakit lang ako yung, parang feeling ko marami ka rin drama. Marami rin talaga. Kasi siya naman, in love siya the best friend ko nung high school. Oo naman. Doon naman, ito may picture pa nga dito eh. Dito, next page. Next page. Yan. Yan in love siya dun sa best friend ko. Siya. Cristel Masong-song, shout out sa'yo. In love siya dyan. Best friend ko to eh. Pero may mahal siyang iba na nung time na yon. So, alam ko nakaka-relate. Sorry Nina, alam ko din nakaka-relate. Pero nakaka-relate ng mga taong may pinagdadaanan sa high school. yes. Iba yung light din ng buhay niya nung high school. Oo, hindi. Totoo Mukhang yun. bida-bida talaga kami ever since. Diba? Tsaka kasi nauso kasi yung mga, Seventh Heaven, mga Dawson's Creek, yung mga series noon. Tabing Ilog. Pero hindi ko naging fan hindi ko na fan ng Tabing Ilog. Pero anyway, may mga ganong mga scenario noon time. Pahina, Carlo Aquino. Oo. Talagang patay na patay ako nung araw. Oo, yun. Tapos meron pa yan. Ayun, tapos minsan akala mo talaga parang may tapos may one time kasi may hagdan doon sa tama ba? May hagdan bago doon sa principal's office. 'Di ba may parang stairs sa harapan, oo. Araw-araw 'yon. Nakaupo siya, tapos kwentuhan. Ako lang. Lahat naman nakaupo doon. Siya yung pinakamaingay. Actually, maingay. Oo, sobra. Siya yung pinakamaingay, tapos sayo ng sayaw, ganon. Pero I mean, it goes with being creative I talaga. think so. Ever since talaga medyo, na ako, parang loud woman. Like, loud female. Kaya hindi ako nagkaroon ng jowa. Hindi ako naligawan eh. Kasi, Itsura ko nun, babe. At saka, yung dominant, kasi, parang,
Ganon. Ang yung lakas parang- ng Intimidating. Oo, ang lakas ng... kahit nung high school talaga. Oo. Tapos lagi pa akong leader, di ba? Sa lahat ng ganap, lagi akong leader. Mm-mm. Kung sa bayang pagbigas, leader ako. Sa mga dulaan, Pep Squad, leader ako. Kulang na nga lang siya yung principal doon. Palitan yung principal namin. At leader kami ni Kita doon sa ano nga to? Yung Girl mga Scout ba Girl ito? Scout. Girl Scout, Leader din kami oo. noon. Troop leader kami noon. Oo. Dalawa. Sila nga lang estudyante noon. O kaya masyado nang marami kang ini-explok sa akin. Oo. Pero di ba nung mga parang mga singing competition, nagbanda-banda ka din noon? Hindi pa ako talaga like banda talaga. Ayun, Di ba may sa singing- school. Sa school. Hindi ako hindi ako Ay, hindi ka ba nagbanda. nagganon Hindi. nun? Ako makanta. Ako makanta ako Pero noon. parang hindi ka sumasali ng contest. Kasi nga very quiet ako nung time na yun. Hindi, honestly, I have small group of friends lang nung high school. Oo. Pero kumbaga parang, okay, sali lang ako. Academic sakto lang. Hindi ako like super talino. Hindi naman ako bobo or something. Oo. Pero like, sucks lang. Pero pagdating sa activities, yeah, sila talaga yon. Pero parang, ano lang kami Pero dun sa sinasama background. naman ikaw namin. Oo naman. Diba? Kaya ako kasali sa play mo, di ba? Oo, din sa cheerleading, parang head kayo ng pep squad. Sa pep ka na squad, naman, oo, diba? sa Ganun pep ba? squad. Pero I mean, it's a fun experience. It was a fun experience. Yes, oo. Okay, so tapos na tayo, no? Tapos Hindi, baka meron pa tayo. baka may explore ka pa sa akin, ha? Pandora's box open natin. Okay, Pero anyway. 'di ba? I mean, mabait kami mga bata. Oo Hindi kami, naman, like, oo. hindi kami yung mga pasaway, 'di ba? Hindi Pero kami ano, pasaway. napansin ko lang, no, I think a lot of my age bracket, hindi mo na age bracket, my age 15 bracket. years yung difference natin. Okay. Pero hindi, I mean like, very resilient, I think. Yung, ang dami nating, like, marami naman kami pinagdadaanan doon that time. Pero unlike now na parang sobrang, you know, Wala I kasi don't know. social media nun. I Malaking bagay think, yun. oo, malaking bagay. Oo yun. nga. Kahit may pinagdadaanan ka, hindi ka naiinggit masyado sa ibang tao. Oo. Hindi mo Hindi mo nakikita. na-i-compare. Hindi mo na-compare. Yes, Malaking bagay yun eh. oo, Tapos oo. hindi siya hindi na enhance. Na-magnify. Na ma-magnify there. Hindi na ma-magnify yung problem mo kasi isip mo, hindi siguro baka ako lang to. Alam mo yun, oo. baka ako lang. So I think, no, parang we were living in a life na masaya. Although hindi perfect, pero alam mo yon, pag inisip ko siya ngayon, parang, Diba? Parang ang gaan ng buhay nung araw. oo, no? totoo. Pag after class lalabas ka, ito ko lang na-experience ito, after class lalabas ka, tapos may mga parang tuknene na dun sa harapan. Oo, di ba? Ice scramble. Sa Lourdes. Ay, ano ba Ay, yun? Lourdes Sa ka Lourdes dyan. tuloy. Ano yung likod? Sa Evamin. Sa Evamin Homes. Eh, yun sa likod na, Oo. yung Sa bilihan backgate. doon. Ayun, Oo. oo, sa backgate. Sa Ayun. Evamin. Ayun. Di ba, paglabas mo, mamili ka, kung kakainin ko ngayon, cheese sticks. French Di ba? fries. French fries. Oo. Tapos Scramble. zagu. Oo. Zagu. Gusto ko yung zagu Oo. nung araw eh. Sabi naman nila, masaya daw talaga yung mga 80s, 90s compared Oh, baka mo, 80s, 90s. Baka neto, 80s, 90s. Ay, hindi kami Ilan taon ka na ba? 25. Ah, okay. Oh, alam nyo na, ha? Makuha ka sa tingin. So, Okay. anyway, ngayon, so you got married eventually. Mm-mm. And you became content creators. Yes. And di pa content creator tawag doon, vlogger nung araw. Mm-mm. No, nung vlogger. Wala pa nga word na influencer that time. Wala pa Vlogger. word na influencer. Wala pa. Vlogger talaga. Actually, kahit nung nag-start naman kami, we don't call ourselves vlogger. We Talaga just ba? do it for Okay. fun. Ang story kasi talaga niyan, hindi talaga kami, it was not intentional in a sense dahil nagme-makeup na siya noon. So the reason why we put up yung makeup videos, kasi nga, we wanted to get clients. Mm. To So kasi diba, advertise nauso kasi more. yun yung kasi I had a business before which is yung events. Mhm. So nag-i-events ako before. Coordination, wedding coordination, ganyan-ganyan. So siya nagme-makeup. So tag team kami. Mm. Sabi ko, if you wanted to get more clients, sabi ko sa makeup, mag-put up tayo ng makeup videos para pag tinignan ng mga clients, hindi ka na yung magta-trial. Sabi ko, trabaho pa yan. So, doon nag-start yon. At nakakuha ka naman ng mga clients noon. Yes. Tapos, parang yun. What year was this when you started becoming a 2014. beauty vlogger? 2015. 2015. 2015. At yun nga, sino yung mga naging close mo? No? Kasi syempre, that time, 2015, very small community. So, as I mentioned, di ba, I was a vlogger back in the day. Mm-mm. Tapos, naglaylo na ako. Kasi, parang, nag-I do ako, di ba? Yeah, So, hindi ako oo. nag-vlog nung mga time na yon. Ganyan. Parang bumalik ako sa vlogging 2019. Because of Jeffree Star. Di ba, Yeah. sikat sila nung araw eh. Jeffree Yes. Star. Nikki Hindi, tutorials. kasi hindi naman ako beauty content Mm-mm. creator eh. Si Shane Dawson. Shane Dawson, yeah. Yung parang ganong klaseng atake. So,
But I know that during that time, mga 2018, ang sikat niyan talaga nun. Di ko alam kung kabatch mo tong mga to. Sino yung nakaaway ni Jeffree Star? Si... Michelle D. Si Michelle D. Michelle D. Michelle D. Di ba? Nagka-beef siya ni Jeffree Star for some Yeah. reason. Yeah. Pero ikaw, sino kasabayan mo noong 2015? Mala-mala. At sino yung mga naging friends mo sa industry? Madami din. Si Christine ng Real Asian Beauty. Oh, I know her! Yes. You know why? She used to write for my blog before. Yes. Is she still She's active? very nice. I think, active pa din siya ngayon. Oo, pero not as much yung active before talaga. before. So, naging close kayo ni Mm, Christine, mm, Real Asian Beauty. mm. Okay. We're still friends naman hanggang ngayon. Most naman nung mga naging kasama ko dun sa industry nung nag-start ako 2014 yan. Aisha, Nanay Aisha. Actually, lahat yata kami din nag-start on doing beauty videos, makeup tutorial, nagre-review ng products. Tapos, pag may mga event, nagva-vlog. Bina-vlog yung event. Tapos from there, yun na, nag-start na yung daily vlog na. Hanggang sa focus na din on family. Family vlog. Family yun. vlogs, Doon ganyan. nag-grow siya talaga eh. Sino nga yung makasama mo? Si Ann Ann Claude. Klutz, yan. Chris Lumagi. Si Chris Lumagi, ano yung vlog ng pangalan niya? Pangalan din Chris niya. Lumagi. Chris Lumagi. Yun. More on naman siya, no? Yun din, makeup din. Mm-mm, Sa mga tips. Beauty budget tips. tips, ganun. Budget tips, ganyan. Tapos, sino pa ba? Yes, sila Anakay. Kasi anak kayo may brand, di ba? Oo. Pero prior Sa to... kami yung mga sponge or something. Sa kanya na ba? Parang Before. nagkaroon siya before, I think. Tsaka yung mga tint. Mhm. Yung mga tint, yun Okay. sa Ann kanya. Klutz, Si Ann Klutz, siya meron talaga talaga eh. yung mga beauty products. Yes, Yeah. yes, Beauty yes, products. yes. And then mga later part like sila Tony Sia, May Riza Layug, Si Riza. Riza kabatch Riza mo. was my time. Nung sumali kami ng Beauty Bound Asia. Wow! Mm-mm. What's that? Beauty Bound Asia? I think yun yung first international Contest yun eh, no? contest. Parang influencer contest dito sa Philippines na pinul nila lahat ng mga content creators and mga gumagawa ng mga makeup tutorials that time. Mga anong year to? 2016, 2017. Oh, 2015, 16. 16 lalo na yan yung mga usong-uso yung mga Jenny, ano to? Kylie Jenner. Kylie Jenner. Lip kit. Di ba usong-uso? Tapos yung mga kilay na kala mo talagang buong-buong gano'n. Di ba usong-uso Yung parang 2016? ini-eskwala. Oo, tapos yung ilalagay pa ng concealer dito. Yes. Linis na Dapat linis. walang lalagpas. Yan. Oo, totoo yun. Yun yung time na, sobrang flourish din yung makeup tutorial talaga sa Yung time na YouTube. yun, no? Oo. And then, I think nag-start naman mag-boom ang family vlogs 2018, 2019. Yan. Yun na yun. Even yung mga friends ko that time na focus on makeup, nag-insert na din sila ng family vlogs. Nagkaroon ka ba at one point ng mga parang issue with these people or any tea, ganyan? Meron din naman. Pero nung time na yun, syempre baguhan lang din ako. Tapos, I don't take it as an issue. Kasi, kumbaga sila, matatagal na sila dun eh. Kumbaga, wala naman akong pangalan nun. Ang liit lang din ng followers ko nun. So, parang, I don't see myself as a competition to them or parang threat. Parang simple lang naman ako, maliit lang naman ako, ganyan. Pero meron ding nangyari nung time na yun. Actually, yung mga issues before, nakakatawa nga. Kasi yung beauty community before was very small. Very small. Very small. So, pag may pumutok na issue dyan, lalabas na yan dyan sa... Dati kasi, ngayon kasi may Reddit na di ba? Before, there was Curious Cat. Tapos, meron pa yung isang parang thread before. Plurk. Hindi, meron pang isa. Curious Cat. Basta may mga threads before Pinoy Exchange, ganyan. So, yon. Pag may pumutok na isa, dire-diretso na yan. Pero, ang hindi alam ng mga karamihan, karamihan ng mga issues na lumabas before, hindi talaga siya, like contained lang talaga siya sa community. May mga lalabas na pag ganun-ganun, pero lahat yon puro alleged ganito. Actually, nung time na yon, mga viewers lang din naman nagpapalala Totoo. ng issues. Kumbaga kami nag-uusap kami. Kami, okay kami sa isa't isa. Pero pag
inilabas na in public ng mga viewers, sila yung nagpapalala ng sitwasyon. Oo. Sila lang yung nag-aano. Sila lang yung nag-aano, sila yung parang interpret or nag-interpret. nagbibigay ng meaning, gano'n. Ano yung parang, masabi mong pinakamalaking issue na nakasangkutan mo? Oo, meron no? Hanggang sa issue yun na talagang hindi namin tinake lightly because yung nadadamay na yung mga kids namin that time. There was, hindi ko napapangalanan, pero there was this one influencer. Pwede mo naman pangalanan? Baka wag maano na. tayo. Oo, sige. Oo. Pero I mean like, okay naman na, everything was settled. Kaya lang kasi parang, there was this issue na parang, kasi diba nauso yung mga collab before, diba? Parang ganyan. Tapos parang, syempre, during the time, numbers are very important. No? Kasi dati yung mga metrics naman is based on numbers. So, kaya nakipag-collab si ganito dahil gusto tumaas yung numbers, ganyan. So, eventually, siya, nakipag-collab siya doon sa isang influencer din. Tapos yung mga nasa comment section, ayun na, parang kinuyog siya that time. Kasi because, nakipag-collab siya with someone. Oo, with someone. Tapos sinabi niya, kaya ka lang nakikipag-collab kasi ginagamit mo lang yan, ganito, ganyan. Tapos may mga threats na ganon. Threats kanino? Sa amin, sa mga bata. Paano threat? Like, Sabi, huwag kayo lalabas ng bahay kundi yung mga bata, yung mga anak ninyo itago nyo sa loob ng bahay kundi may mangyayari dyan. May mga ganon. galing sa fans ng influencer? Yes. Ganon kalala. Ganon kalala ang mga viewers fans. dati. Oo. Ay, parang mas lala ngayon. Actually, malala. I think kahit naman sa mga artista basta nila, idol nila, kahit Oo. Tapos may kuyog. babanggain nila May kuyog lahat. factor. May kuyog factor. Tapos kung may mga fake news din, talaga may mga fake news peddlers din noon talaga na ganito, ganyan. Maraming mga gagawa ng storya. Tapos pag, magkakaroon ng beef. So pag nagkikita ngayon sa event, wala. Parang, Di napansinan. Tapos parang magiging totoo yung issue. Kasi nagkakaroon niya ng parang uncomfortable, ganito, ganyan. So, Do you still experience it now? Kasi Wala na. Wala na. Mas matured na tayo. Actually, kasi nung time na yun, ilang taon lang ako nun. 2015, 2016. 10 years ago. Oo, tsaka baguhan lang din talaga ako noon. Kumbaga, I know nothing doon sa mga nangyayari. Doon sa world ng ng social media, ganyan. Tapos, sabi ko nga sa'yo, maliit lang naman ako noon. I don't aspire naman as much as, di ba? Parang maging sikat. Actually, totoo yun. Yun yung hindi alam nung iba na, kaya siguro rin tumagal kami dito sa industry, hindi dahil sa sikat or whatever, but because yun, sa longevity, I think, grounded kasi kami talaga. Hindi like, pagpupunta sa mall, yung iba, di ba, irritable, bakit kayo susunod ganyan? So parang hindi kami, parang we don't see ourselves as celebrities or whatever, or parang entitled. So, okay lang, ganun, normal lang, parang ganyan. Tapos, hindi namin siya parang, yun yung siguro yung naging way of life namin na kahit yung nasa peak kami. Kasi ngayon parang nasa na kami, parang pahinga kami. Kasi ang tagal na namin talagang ginagawa. So, nung nasa peak kami, we never really see ourselves as parang someone na dapat ina-idolize or parang sineselebrate. Low-key lang talaga kami. Simpleng tao lang talaga kami. Simpleng tao lang Kita mo nga ako, naglalakad lang ako sa palengke. Nagta-tricycle, gano'n. May nakakakilala sa'yo sa palengke? Oo. Papa-picture, ganyan. Ang sumikat talaga siya, there was this time kasi yung shoot siya sa palengke na naka-high heels. Na malengke siya with bodyguards. Kunwari, Kasi as requested ng mga followers. Parang may pagka-prank din. Hindi man siya prank, pero parang may pagka-skit or something. Yeah, oo. Kasi si Heart Evangelista, may interview siya with Heart Evangelista one time. Tapos sabi niya, ang tanong, kung mamamalengke ka, ano yung dapat isuot? Yun yung niya. Tapos tanong niya, sabi niya, di dapat naka-white t-shirt ka lang maong, tapos red lipstick na pack. Ganon yun. Sabi ni Heart. Tapos ginawa namin. Sabi ko, gawin natin sa palengke. Tapos with bodyguard, kasi ipepeg mo si Heart Evangelista as ganon. So, pumunta kami ng palengke na Saan to? Nova Bayan? Nova Bayan. Yes. Tapos syempre yung mga doon, permits, whatever, ganyan. May permit pa? Oo. Kasi syempre magsushoot kami, manggugulo kami doon. Okay. So may mga doon, may mga barangay tanod sa gilid. So akala talaga ng mga tao, shoot na magaganap.
Anong year to? 2019 din ata. 2019. 2019. You would say that 2019 was your peak. 2018, 2019 was the peak. Tapos that's the time yung mga brands were coming in. Talagang Hanggang ano naman pandemic. Hanggang like pandemic naman. 2022. Tapos nag-lilo na lang kayo eventually. Eventually. Nung ang huling peak niya was 2022 because of her mom na may Alzheimer's. Doon naman siya nakilala rin talaga lalo. Kasi yung mom niya may Alzheimer's, taking care of the nanay na may Alzheimer's. So, yun yung... Parang pinamily vlog mo siya. Oo, as in. How's your mom? Okay naman siya ngayon. May Alzheimer's pa din. Kasi hindi ata natatanggal. Hindi na Parang talaga. forever siya, no? So, mas okay naman yung Actually, kanya ngayon. yun ata yung yun yung pinaka na-bash kami. Kasi? I think. Oo. Isa din yun sa reason. Isa yun reason kung bakit kami parang Kumbaga sa tinatanong ni Kring kanina. Una yung bashing about dun sa mga issues. Tapos yung pangalawang naging parang struggle or parang challenge. Stage nung dito sa career namin was nung time na inadopt ko yung mom ko sa amin because namatay na yung brother ko. So, oh my God, so sorry to hear. Wala na siyang kasama sa bahay kaya inadopt namin sa bahay and yung second brother niya nasa Canada. Oo. So lahat ang bilis ng transition ng turnover and mind you pandemic pa yon. Oo, na hindi ko na foresee kung gaano kahirap and gaano magiging ka-challenging yung mag-alaga ng taong may Alzheimer's. Especially when it comes to may dalawa kaming kids. So imagine you have 2 kids na inaalagaan. Tapos you have someone Alzheimer's na may episode. So yun na sumikat siya doon yung kukuha ng kutsilyo si mama. Nagwawala. Tinututukan niya kutsilyo. Papatayin ko kayo, ganyan. Lapas mo yung pera ko. Ganon. Lagi kaming nag-aaway nun ng nanay ko kasi nung una wala rin naman akong wala akong knowledge about taking care of it. Kumbaga, lahat yon self-taught lang and based on my experience, trial and error, kung ano yung mag-work sa amin dalawang magnanay bilang magkasama sa isang household. So, lagi kami nag-aaway dalawa. Not intentionally because siya nga ay may sakit but ako hindi ko rin alam kung paano ko dapat tinitreat ang taong may Alzheimer's. So, andun yung babatuhin niya ako ng walis tambo, nakadampot siya ng kutsilyo. What? Tapos ako, nilalak ko yung pintuan para lang ma-contain siya dun sa safe area na hindi na siya ma-aksidente or masaktan or something, ganun. Doon din nakita nung mga followers yung up and down ng mood niya and kumbaga sa amin as magnanay kung ano yung doon din ako nabash, doon din naman ako nagkaroon din ng matinding support system galing sa mga viewers ko. Pero yung sa bashing kasi was more of like, kasi dito, di ba, hindi uso ang home care. Yung home for the aged. Yes. Because if you do that, it's like, parang ang sama-sama mong anak, di ba? Parang, di mo kayang alagaan mga gulang mo, ganyan. Wala kang utang na loob. So, the culture that we are in, it's very tight-knit, no? But, hindi talaga siya doable when you have kids at home. So, it's like, parang ang tao, papipiliin mo mga anak mo o nanay mo. So you put your mom in home? Nirent namin siya ng sarili niyang apartment with the caregivers. Right. Kasi hindi, as advice din naman ng doctor niya and ng therapist namin, na sabi niya, if you want to have a healthy environment for her and a healthy environment for our kids na nag-grow, 'di ba? So you have to make tough choices din and decisions. Na makakabuti pa din sa lahat, kumbaga, ganun. Na-touch na natin yung therapy. And I think, I'm so sorry for cutting, but when we return, we will get into that. Like what you went through, through your therapy, but also, kung paano kayo nakakatulong sa mga ibang couples. Yes. Magbabalik po ng Think Talk Tea. Hello mga katsaa, maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, siguraduhin mag-like, i-share at mag-comment sa baba. At kung gusto niyo pang mapanood or mapakinggan ng mga iba naming episodes, please subscribe. Ito na ang meat ng ating conversation. Kasi nga syempre, you mentioned that, your therapist said na mas healthy for everyone, na hiwalay yung mami mo sa pamilya mo. Pero you also mentioned at the start that you individually went through therapy. May I ask,
if you're willing to share, Of course. why you had to go through therapy. Okay, so yung therapy kasi it was an accidental thing kasi ay may tirin ako dito. Ay, Mamaya. may tea. Yes, of course. There was a time kasi nung bago pa lang kami. So there was a series of parang patterns, I would say, no. We have different set of patterns in relationship na parang lagi kami nag-aaway. Tapos meron siyang set of patterns din na pinagdadaanan doon. Tapos nag-abroad kasi ako for a time. I went to Cambodia to perform kasi Wow. nagbabanda ako doon, ganyan. Tapos pati ka na maghiwalay. Oo. Tapos parang sabi ko, tong issue na to, hindi to mamatay-matay. Sabi ko, bakit parang may issue ka, may issue ako, lagi taga-away, ganyan. Sabi ko sa kanya, parang ba't hindi ka magpa-therapy? Tapos sabi niya, parang kailangan ko na talaga ng tulong. Sabi niya ganon. Sabi niya, okay, sige. So may pinuntahan siyang, may binigay ako sa kanya na parang therapist noon that time. And sikat tong therapist na to, lalaki siya. Sikat saan? Na kinukuha lagi for Interviews. for interviews. Okay. Oo. Tapos pinapunta ko siya doon. Tapos sabi ko, in-open up niya. Ayaw ka na magkwento. So, the reason why kasi bakit din ako naging open sa therapy kasi meron na akong pinagdadaanan sa sarili ko na napapagod na ako. Dumating yung time na yon na yung issue ko yun sa sarili ko na napagod na ako. And I feel lost, I feel exhausted, I feel hopeless. Kaya nung sinuggest niya yon, okay, go. Kung ito yung makakapitan ko, kinapitan ko na. So, punta ako dun sa therapy na yon. And yung therapist na yon, so nag-confess na ako, ganun kasi pag magpapa-therapy ka, you have to be open and honest, 'di ba? If i-filter ka, wala kang maayos sa sarili mo, kumbaga. So inopen ko yung sarili ko, lahat-lahat as in. Tapos ang sinagot niya sa akin, girl, baka ganyan ka na talaga. O, 'di ba? Di ka ba magpatiwakal ng tuluyan pag gano'n? Licensed therapist ba to? Yes. Sikat talaga siya, professional. Like psychology, Yes, whatever. yes. O, 'di ba? Ay, sumasagot ba ng gano'n? O, yun nga, exactly. Doon nga siya naloka. Binayaran mo ba siya? Oo naman. One time, big time, di na siya bumalik. Sabi niya, Hindi na rin ako babalik dyan. Alam mo yung sarap pangalanan para hindi mabudol yung mga viewers natin. Oo, makawawa din yung pero iba. sasabi ko off cam, off the record. Mamaya na lang. Off cam. So, Sorry guys, hindi na yung masabi kasi baka Professionally kasi, mahirap. tsaka baka masu or Masu, whatever. yes. So, basta ako personally, hinusgahan niya yung pagkatao ko unang-una and sinabihan niya ako na parang wala ka ng pag-asa. Kulang na lang sabihan niya, magpatiwakal ka na lang. Kulang na lang ganun talaga. Oo. So, iyak siya ng iyak sa akin sa telepono. Sabi niya, ayoko na. Oo, umiiyak ako sa kanya. Tapos nung nag-sink in yun sa akin, yung sinabi niya na yun, parang doon ako mas lalong nabuhaya na, teka, hindi ako ganito. Alam kong maayos ko yung buhay ko. So, in a sense, thankful din ako sa kanya na parang kung hindi rin dahil siguro dun sa lalong pang dudok-dok niya sa akin, baka tuluyan nga lang akong nag-aning-aning. Hindi, pero from him, lumipat ka sa ibang therapist, Yes. right? If you don't mind me asking, may I ask, what was the punot dulo ng issue mo? Okay, so yung punot dulo ng issue ko was rooted during nung childhood ko talaga. Marami siyang components talaga. So, yung abuse, I was sexually abused nung bata ako. I was sa pagkaka-interpret ko and yun yung nag-sink in sa akin, I was abandoned by my father kasi namatay siya at an early age. 6 years old lang. So, yung After abandoned, that, the abuse happened? yes. By So, someone that you, like relative. family. Relative. Ina talaga tong mga, Yes. laging ganun, no? Laging ganun talaga. Most of the people that prey on children are pinagkakatiwalaan ng pamilya. Yes. So, yun, namatay yung dad ko ng 6 years old. So, na-build na yung abandonment issue ko noon. Tapos, nung namatay yung daddy ko, of course, yung mom ko,
she's also dealing with her own Yeah. Nag-grieve siya rin that time. nag-grieve siya. So, naging mas distant siya sa akin. So, nagkaroon na din ako ng emotional neglect and dismissed dun sa mom ko. Tapos, yung mga kapatid ko na lalaki, mga lalaki kasi sila and 15 years yung agwat ko dun sa sinundan ko. Oh, wow! So, kumbaga, yung emotional connection namin, talagang gumuho siya. So, ako yung bunso, ako lang yung babae. Naiwan ako 6 years old, 7 years old. Naiwan ka floating lang and clueless sa mga nangyayari, ganyan. So, doon nag-start yung issue ko. And then, yun nga, I think mga 7, 8 years old yun yung abuse nangyari. Hanggang sa growing up, sa school. Diretso siya? Hindi naman. Siguro mga months lang naman. Did your mom know? Hindi. Until now, she never found out. Kasi Ano may na? Alzheimer's Did pa I siya. open? Did I ever open? No. Pero sa kuya niya. Okay. Sinabi ko dun sa she kapatid did, ko. So, kumbaga, yung mga pinagdaanan ko na yun, sinarili ko na lang kasi nobody taught me and even guide me how to express yung emotion, how to process, kumbaga ganyan. Hanggang sa school, very introvert ako. Tapos, ang baba ng self-confidence ko talaga. I always think of myself na wala naman ako maiko-contribute or wala naman ako maitutulong. Wala akong alam. Ganun. Ba't mababa self-confidence mo? Kasi wala nag-a-affirm sa'yo growing up. That's Right? true, Diba? yes, No one's yes. telling you na parang, uy, good job. Or something. Kasi nga, detached lahat eh. Yes. Plus, kung may din, yung communication wala talaga sa amin. Mm. Hanggang sa yung third baggage na sobrang bigat sa akin was yung first heartbreak ko, yun yung first love ko talaga. And it turned out na marriage siya. Tapos nawala na lang siya parang bula. Tapos pinakilala niya sa family niya. So, kumbaga yung pinakilala ni Ninya yung guy do sa family. Tapos eventually, she found out na may... Oh. So, hindi mo alam na married Hindi. siya? We were together for almost a year. Everything is butterflies and rainbows. Ilang taon ka nun? 18, Okay. 17, 18. Oh my God, And paminor de edad. Oo. So, yun talaga yung pagka-naive ko that time. Sobrang pure ko din. Yeah, he preyed on lahat, you. He preyed on you. Lahat. Alam niya naman eh. Oo, yung intention ko, the way I think, yung love ko, sobrang pure lahat, ganyan. So, he was 5 years older than me, I think, no? So, kasi kami, college classmates. Yon, college classmates kami. So, 5 yun years yun. older Nawala, hanggang sa kami, okay, ganyan. Hanggang sa bigla na lang siya nawalang parang bula. And there, I found myself crying every night. As in, hindi rin naman ako nagsasabi sa mama ko. Yung mga kapatid ko, mga lalaki. Oo. Ang napaghihingahan ko lang pa konti-konti is yung sister-in-law ko. Pero since ako nga sa sarili ko, hindi ako masyadong confident. Plus, I don't know how to process my emotional and yung pinagdadaanan ko mentally. So, hindi ako ganun Open about it dun sa sister-in-law ko. And wala rin ako masyadong friends noon time na yon. So, ako lang talaga lahat. Hanggang sa one time, na-realize ko or siguro hindi lang na-realize parang yung system ko na lang mismo na tumayo ka na, tama na, okay na. Hanggang sa, doon ko na, looking back, doon, nung nagpa-therapy ako, kasi kinuwento ko din talaga sa kanya lahat, nag-backtrack ako. Looking back, doon ako naging functional, naging resilient, na natuto na kung ano yung sitwasyon na nandyan, go. Ganyan. Pero may kapalit siya. Yung kapalit niya was the emotional, kumbaga, nag-shutdown siya when it comes to dealing with emotion. So sa amin, siya yung head person, ako yung heart person, I would say. So she would be more logical and I would be more emotional. So dapat baliktad, diba? So siya yung ganon. So when When's your birthday? June 20, I'm a Gemini ngayon. June 24 ako. Oo. 20 ka? 20. Okay. Yes, 20. Ikaw? So, December 25. Sag. Cap. Capricorn. Oo. So, That's why she's head. Kaya head Mm-mm. ano siya. yun yung time na,
kumbaga, hindi tayo pwedeng emotional. Wala tayong mapapala dyan. Masasaktan lang tayo. So, yung the way my mind and my heart adapted to that experience, sobrang naging logical ako and result-oriented. Kaya kahit may nararamdaman ako, okay lang yan. Gawa na natin ang paraan agad. So, ganun nag-function yung mind ko hanggang ngayon. Kaya, nung nagpa-therapy ako, doon ko lang naiiyak lahat. I even address na yung abandonment issue ko is naka-affect siya with my past relationship kasi nagkaroon ako ng pattern. Ikaw naman, ano naman yung... sorry, okay? Are you done? Ano naman yung tinerapi mo? Sabi ko nga sa kanya, unang-una siya eh. Tapos pag uwi ko dito galing Cambodia, sabi ko, papatherapy rin ako. Kasi parang may kailangan din akong issues. Kasi hindi niya alam that time that I was also abused. Sexually abused? Sexually abused by 2 different men. In your life? In that time, when I was a kid then, 7, 8 years old. But these people, your family, no? At that time, walang may alam. I mean, like, kilala sila ng pamilya mo? Oo, kilala. The other one was a son ng ninang ko. Okay. Then the other one was anak ng kumare ng mama ko na nag-border sa bahay namin. Pero hindi nila kilala yung isa't isa, pero hindi nila alam din may ginagawa silang kakaiba. At the same time, more or less? At that same period. Same period, yes. Oo, for almost 2 years. When you're mga 7, 8? 7, 8, 9, ganyan. Oo. So that was, during that time, doon na pumasok kung bakit ako laging nagpapalit ng pangalan. Because when I hear my name, Junel, it doesn't sit well with me. Because I have to, parang the way I survived that time. So, yung skill ni Nina, which is I'm going to explain later on. So, yung skill ni Nina, I would say that gift, I would call it like camouflaging. So, at a different scenario or a situation calls, kaya niyang tayuan yon kahit hindi siya yon. So, kaya niya hindi naman magpa-trend. So, more of like to... Parang ako si Mystic. Oo. So, magka-camouflage ako. Kahit kabado ko, kahit hindi ako confident, I would be confident. And you wouldn't know that I'm confident na may pinagdadaanan ako. Because I would set aside my feelings and give you the result that you are asking. Yes. So, ako naman... That's very Capricorn also. Ako naman, more of like, malayo ka pa lang, mababasa na kita. I could tell, my mind would work that way. So, malayo pa lang, minsan na-anticipate ko na yung susunod na mangyayari. It's very sensitive. As in, kasi ano nga, parang when you were young, very heightened yung awareness ko. Kasi baka ganito, baka may Yes. On alert siya palagi. So, that was what I was telling dun sa mga vlogs namin, dun sa mga podcast namin na ginagawa, that usually, the trauma that you get when you were young is actually, I don't try to romanticize it, but usually, yun doon nagfo-form yung gift. If you're going to use it right, it could be your advantage, but kung katagalan, magiging disadvantage mo rin siya. Yun. So, yun nangyari sa akin was, there was an abuse, tapos parang, ang nangyayari sa akin was, I was always looking for validation. So, my mom was also, kasi single mom naman yung mom ko, tapos, she would always work. So, ako yung naiiwan sa bahay. Malaking bagay din yung single mom yung mom mo. Malaking bagay yan. Like, with no father figure. Yes. Tama ba? Oo. So, doon din ako, parang nahirapan din ako to deal with men. Actually, until now, yun yung isa sa mga weakness that I'm working out. Because when I talk to men, to the same sex, hindi ko alam kung paano mag-open ng conversation. Because I don't have any idea. But when it comes to women, it's easy for me. Like, click kagad tayo. Alam ko na, nakapikit, alam ko na kagad yan. But when it comes to men, it's so difficult for me because yung abuser ko, nandun na yung parang nagkaroon ka ng distrust din eh. Sa men. Oo. At the same time, dun din nagkaroon ako ng parang yung validation issue ko because I would see myself as defective growing up. So parang... I kind of remember you telling me that nung high school. You see? I didn't realize it until 2 years or 3 years ago when I was having my solitary retreat. Kasi I would always do my solitary retreat. So I would come to introspection and then I would come to realize that, shit, ito pala yung issue ko.
Growing up, I'd always feel defective. Actually, when I was looking at my diary, and I was like looking for like with Cristel, I would say that I hope there will come a time that someone would love me. And that's when I realized that shit, I was growing up. I would feel like I was always compared. Were you abandoned by your father also? Yes. Okay. So single mom. Tapos yung sister ko very detached. So yung sister ko, I was siya yung parang second mother figure ko. So ang mga barkada ko was way older than me. Madalang ako magkaroon ng same age group. Yeah. Usually mga ate na talaga. Right. Mm-hmm. You know, this conversation, I'm sure a lot of people would be like watching this, listening to this, and they'd be like, wait, teka lang. Parang that sounds very familiar. Yes. Diba? But a lot of them, hindi alam na, ay, tangina, may ganun pala akong issue. Gets mo? Because it's not talked about. That's why it's very important to talk about these things kasi you're not alone, guys. Yes. Hindi lang kayo ang nagkaroon ng abandonment issues, hindi lang kayo ang naabuso, sexual abuse, yes. Hindi lang kayo ang may problema sa communication sa family. So many people, and you really have to address these things as much as you can. Otherwise, the pattern won't break. Yes. Yes. And I feel like for parents, that's very important. It's What very do you call that? Generational pattern, generational sin. Cutting off the generational curse. Parang yes. ganyan. Parang letting go of the generational curse. Kasi Yes. pasa-pasa yan. Mhm. Diba? And I am very proud that you have faced your darkness, I guess. Like, alam niyo yun, I'm very proud that you both have ano yan ang hirap niya na. Super. Sobra. Kasi super kailan lang talaga. namin siya na-address? It took us how many years? How many years? I thought, this is what I learned, no, that once you open the Pandora's box, it's not gonna stop. Yes. It's like peeling onions, layer by layer. So parang it's a never-ending journey of self-discovery, but at the same time it's fruitful because we are able to, yun nga, sa psychology kasi they call it generational patterns. So the patterns that you got from your parents, you continue and apply it. You apply it to your kids. So if you're not familiar with those patterns, if you're not familiar with those things, mapapasa mo siya unknowingly to and then they're gonna pass it on. So in spirituality, we call it naman generational curse, generational sin, which is kind of like the same. Pero the difference is that this generational sin is actually, or generational curse is that it comes from sometimes sakit. Na namamana. Or some of it would be like sa womb pa lang, meron ng ganon. Oh my God. Really, honestly, so everyone watching, please check out, I believe, nasa first 5 videos namin to, ng Think Talk Tea. We had on the show, Coach Reza, who's a life coach, but she's also a spiritual healer. Yes. She works with angels and things like that. And napag-usapan namin to yung nasa womb pa lang, lahat ng sinasabi ng nanay, na-absorb. Not even, parang I forgot the term, but yung tipong, hindi lang siya sa DNA, pati sa, napapasa talaga siya. Yes. Lahat ng belief system ng mga magulang, Yes. 'di ba? Lahat napapasa siya. So, until you acknowledge na, wait, parang ayoko to ipasa sa mga anak ko. Or there is something wrong. Yes. Yes. Until you acknowledge that, it will never be gone. Yes. And then, di ba, papasa rin nila, papasa na. So, kaya ano to, forever tayong ganito? Yes. And that is actually, this is biblical, no. I'm sorry to to interrupt, but yung biblical, in a biblical sense, we call it yun nga, 'di ba, yung first sin of Adam and Eve. Doon na nag-start din yun. Actually, that was the start. And then doon yun siya, pasa. So if you're not going to be aware of your patterns, of your sins, or I mean your past yun nga, curse ng family, doon actually pasok din siya if do sa mga, I think in the future is sa exorcism that Yeah. pasok din talaga siya doon sa topic na yun because it is very psychological and very spiritual at the same time. Yun. Na-mention mo tong may spiritual factor kasi ikaw parang you also kind of delved into that. Yes, because I was looking for validation and power. Because I was looking for control. Because most of my life, I mean like nobody, Powerless ka? Powerless ako. I Okay. don't have anything to hold on to. Yes. So I have to control everything.
So I went deep into different things. Yes, Yun, yes. Now you've already delivered yourself from Yes, right yes, now. yes. Okay, so now when we return, ngayon naman kasi I'm sure there'd be like, wait, gusto ko rin ma-experience yan, Junel, tsaka Nina. You are working with couples, you've mentioned. Mm-mm. Ngayon naman, kayo na individual. Ano naman yung mga problema ng mga couples usually na kailangan nilang i-address or Ang dami. I'm sure madami. Excited to hear about that when we return. Yes. Kayo ba ay nag-e-enjoy sa aming mga chikahan? Kung kayo po ay natutuwa sa episode namin, please help us in spreading the word. Please like this video, share this video, mag-comment po kayo sa baba at paniguraduhin mag-subscribe sa Think Talk Tea. Thank you. Okay, so now you've mentioned naman yung couple, di ba? Sabi nyo nga, kayo ay first aid couple counselors. Tell us about that. Okay, so pag first aid counselors, it doesn't necessarily mean na talagang like counseling whatever. Or hindi kayo therapist. Hindi kami kayo therapist, no. It's more of like parang talking to couples who has may same problems. Kasi typical sa mag-asawa, okay, the reason why napunta kami dito is that a lot of people, pag naririnig nila yung story namin, they could relate so much. It's like, bakit itong asawa ko, bad trip ako dito. Katulad niya, no, nung nag-start kami ni Nins, nakakwento ko sa vlog na, ang babae, ito kasi, di ba yung love language, di ba? It's like service, whatever, ganyan. Linis. Tapos ako, Ikaw linis ka ng linis? Oo, service kasi siya eh. So ako more on touch. So, so ang love language ko is touch. Pero sa kanya service. Tapos ang gusto niya ma-receive is service. Tama ba? Oo, tapos ako touch. And affirmation. And affirmation. So, I would always like, yung mga pinag-aawayan ng mga mag-asawa is most likely because of childhood trauma talaga. Yung hindi na-address na issue. Ang nakikita lagi ng asawa, ako nakikita ko si Nina, siya lang lagi yung reminder of my hurt. So if she does something, I'm not really mad at her. I'm just mad because she reminded me of someone that hurt me. So, ako yung trigger. That makes sense. Yes. So what I tell most couples is that you have to learn how to heal yourself then talaga in the process. Kasi the moment that you realize your patterns and your that's the time that you will see your spouse as who she is. Kasi minsan yung nakaginagawa niya. Kare, bunganga sa akin. Hindi naman ako nagagalit sa kanya, bunganga siya ng bunganga. Nagagalit ako sa kanya kasi naalala ko yung mama ko sa kanya. Right. Tama. And she would do things that would remind me of my mom. Or whom someone. you don't like, whom you didn't like growing up. Yes. Okay. But also, your spouse is there because, yun yung sinasabi ko, minsan pinapadala ni God yung taong para sa'yo because she will be the one to help you heal yourself. Yes. So, kailangan mong makonquer yon. You have to go through it so that you can conquer yourself. So, that person would also be your healing. So, yun yung, kaya minsan, hindi rin ako naniniwala talaga sa, some would, personal opinion ko lang to, people would go for divorce. I know it's a big issue. Ako kasi is like, well, of course, yung mga sakitan factor, ganyan. Pero like yung minimal issues lang dahil hindi mo matanggap yung partner mo just because of communication issues. Or yung mga issues like, mga ugali. Usual. Kaya ka naghihiwalay kasi may ugali siya or bungangera siya or something like that. It's because hindi nyo kasi nakita lang yung internal issues na hindi pa talaga napaprocess. Na until now, continually surfacing. At pag lagi siyang nagsasurface, ibig sabihin hindi mo pa siya nalalagpasan. Hindi mo pa nalalagpasan siya sa sarili mo. So, yun yung isa sa tinuturo rin namin sa mga couples that you have to find what, kuwari siya, trip ako dito, may ginagawa siya na parang nagkikringe ako or something. Hindi naman pala ako nagkikringe sa kanya. May mga nangyayari, ginagawa siya na ayoko lang dahil nagre-remind siya sa akin ng pain. Sometimes, then yung partners natin are the mirrors of or projection of our parents without us knowing. So siya, kaya yung na-attract nating partners are typically, may mga ugali sila na nagre-remind sa atin of our parents. Good and bad. This like
yun na nga, again, one of the things that I talked to with Coach Reza was, sabi ko nga bakit ganun, di ba? Pag kunyari, galing ka sa broken family, kunyari yung tatay mo, iniwan ka or whatever, pero or babaero or whatever, pero yung aasawahin mo ganun din. Most likely, Tas, may in-explain siya doon Yes. May explanation siya doon na para kasing, meron ka kasing, fuck, but listen to it, please. Parang Yes. something like, galit ka sa tatay mo, and that energy, something. Okay, they call it Yes. energy. They call it energy, but in a sense of like in a psychological sense, kaya mo siya kinokopya because that's the only ang language kasi that the language of love that you have learned is through physical hurt. Let's say nakita mo sa parents mo na binubugbog ganyan. So growing up, you would think na ito pala yung love. So, ganito pala pag nagmahal, ganito pala. So, pag ginagawa sa iyo yon, kaya may bondage of yung hindi makawala. Yeah. Kasi push and pull. may push and pull kasi ang nagre-remind sa iyo, sinasaktan ako kasi mahal ako nito. That is something familiar. Something kasi. familiar to you. So, yung feeling na yon, yung situation It's very na yun, familiar. even if it's hurt, kahit na nakakasakit na siya and it pains you will still hold on to it because It's familiar. it's familiar and nakikitaan mo na yun yung form of love. Yes. So, yun, mostly nagaling sa broken family will end up sa abusive husband or abusive wife. Parang ganon. Yun yung sabi nga nila, parang, hindi Ang goal ko nga is hindi ganyan yung pangasawa ko, pero pisti ganun pa rin na pangasawa ko. Ang daming case yan. Totoo. Ang daming case na ganyan. Diba? Tapos na-attract mo pa ulit-ulit. Iniwan mo pero yung kinuha mo ganun pa rin. Parehas. It's a pattern. It's actually you are more attracting it kasi hindi mo nga kumbaga hindi mo pa nakikita yung parang yung void na you have to deal with. Yes. So you keep attracting this kind of people. Oo. Sa mga mag-asawa, ano yung common problems na nilalapit sa inyo or sa mga therapist or whatever? Ano ano yung parang mga common issues? Kumbaga, is it pera? Or, ano yung parang... Karamihan talaga common dyan. din sa amin dalawa. Communication. Number one, communication. Number one is communication. I think third is pera talaga. Pero Ano yung most, second? yung second is yung parang yung, how would I say, intimacy. First, communication. In- Second, intimacy. And then third is pera. Ano, in terms of intimacy, you mean like sex? Connection. Okay. Connection. And well, kasama na rin yung sex, no? Yes, Depending. yes. Pero usually connection. Yung una kasi is communication because may sarili akong communication style and she has her own communication style. So for her, it's logical. So siya, 'di ba, process siya factual. More of like, ko, organized, detailed, ganyan. Tapos ako, the way ako, very general ako. Isa lang ibig ko sabihin yun na yun. So, pag hindi niya na-gets yun, mag-aaway kami. Yeah. Mag-away na sa Mag-aaway na. So, magkaiba kasi, ako kasi more of like, ako ganito, ganyan. May emotion. Sa kanya, facts. So, Very logical. very ako logical talaga. siya. So, whatever I say, coming from emotion, hindi niya yun nagigets. Kasi sa kanya logical, sa kanya yung, kinitignan lang niya yung facts. Can I share something? Yes, for sure. One of the things that was brought up nung nag-aido kami, right? When you were in the reality show, is you would think that me and my husband, that time boyfriend ko, you would think we'd have communication problem. But it's actually our kind of strength. Why? So, nung nagkakilala kami ni Jimmy, Korean siya, di ba? Kaka-study niya lang kaka-learn niya lang mag-English. Hindi pa siya magaling mag-Tagalog. Siyempre ako naman, growing up, Pinoy, di ba? Typical. I can speak English, pero hindi naman yun yung first language mo eh. So, in order for us to understand each other, we have to speak in as simple terms as possible. Wala nang palabok. Yes. Nagagalit true. ako sa'yo dito kasi, for example, sabihin ko in English na, why did you do that? That's so selfish of you. Pag Pinoyan, grabe ka naman. Sana man lang hindi mo ginanito. Ikot-ikot ka pa eh. Diba? That's true. Pero para mas maintindihan kasi namin isa't isa, wala nang Yes. palabok. Yes. And that I feel like that really helped us in terms of strengthening our relationship. Kasi, so, direct to the point. And that is something that not a lot of people are being taught
Kasi dito sa Pilipinas, yung kahiyaan factor, Ay, laking Yeah. bagay. parang, paano ko sasabihin? Yes, You don't want to hurt someone. But that is what I Yes. tell most couples din na nakakausap namin. You have to be direct. You have to say what you mean. And you have to say what's on your mind. Exactly as, hindi pwedeng huhulaan niya yung iniisip ko at huhulaan ko yung Yes. iniisip niya. So like, for example, if I don't feel like I don't feel good, galit ako, naiinis talaga ako. So I say it right there and then. And then, siya rin ganon. Tapos parang, nahihirapan lang yung iba kasi nga, dahil magdadabog, galit ka ba? Hindi ako galit. Diba? Pwede ka galit, pero yung tone ng voice mo, very, Diba? ganon, diba? Parang, it doesn't, then, doon nagkikreate ng Tension. tension. Doon nag-i-start ang Dismissive dismissive husband, husband. neglectful wife. Oo. Wow. Yes. Tapos, Kasi we were like that before. yeah. Dismissive husband, neglectful wife. Yeah. Yes. Kasi there was a time nagva-vlog kami pa eh. Nagva-vlog kami, galit ako. Kasi pag nagva-vlog, ang sweet-sweet niya. Pag patay na, ay, parang hindi niya ako kilala. Tapos maaalala lang niya ako pag bayarin na ng ganito, may kailangan sa akin, ganon. So, doon kami nagkaroon ng tension. Nagkaroon kami ng resentment without even us knowing it na may tension na pala. Pangalawa is intimacy. Kasi she would, hindi lang naman sa sex, no? But more of like talking to what. Yan talaga usually. Maraming makaka-relate Oo. dyan. Like she would want to really, like talk. Yung talk na hindi lang basta narinig, but yung talagang really understand what you're trying to say, to get across. Yung feelings. Kaya importante rin yung date night, yung kayo lang dalawa, without people around you, or even in bed, pag nag-uusap kayo. Yun talagang, may time kami, minsan 3 oras kami, yung heart to heart, ganon. Tapos, So that's what you mean by intimacy? yun, oo. Na medyo nakatay din sa communication. If you Yes. think about it. Also, Intimacy talaga most ng ako kasi kasali din ako sa mga sa mga mommy groups Oh. sa Facebook. Usually nababasa ko diyan post is mga complain nila sa mga asawa nila. Nangingi kasi sila ng ng simpatya at saka ng opinion sa mga ibang nanay. Kinukwento ko nga kay Jet usually topic diyan is yung dismissive husband. And pagdating nga sa bed kasi, sa sex, pagdating yan na lang. Kasi common naman yan sa mag-asawa eh. Ang tingin ng babae sa sex is another trabaho. sa another gabi. task, another chore. Oh. Because, buong araw, They would do a lot of things. for most, siguro, they would do all the chores in the house, plus, mentally attending doon sa mga pangangailangan ng family and emotionally being present as well. So, pagdating sa gabi, may trabaho pa pala sila sa asawa nila. Nagiging trabaho na sila and obligasyon in a sense. Right. Which, dumating din ako sa point na yon in Tapos, our ang dating sa relationship. akin was that hindi parang, okay, sige, we'll do it. Tapos, after what? May one time, kwento ko na. Total, dito na tayo. Dito no? naman na tayo. Yan dito na tayo. talagang makaka-relate There was sila. this, I don't know if they'll really, may one time the after ng, ng act, ganyan. Pagdating sa CR, syempre, ako emotion ako, diba? So, heightened pa, nandun pa ako sa Cloud9. Cloud9, no? Sabay kami naligo. Tapos sabi niya, may babayaran tayong ganito, ganyan. Babe, ano yung ginawa na, saan na tayo ganito? Di ba may pupuntahan tayo? It's like, teka lang ha, di ba kakatapos lang, yun, I was looking for that connection. And alam mo yung parang pagkatapos ng act, okay, next act, act 2 na tayo. Parang scene 2 na. Scene 2 na tayo. Ganon. Ganun ako. Ganon siya. Hmm. Ako naman, I was craving for connection. Kasi nga validation yung kulang sa akin di ba? So I was always craving for that. I want more. Siya naman, dahil okay, tapos na, okay na, punta na tayo doon sa next, bayarin, okay na. Doon ako bad trip talaga. Isingit ko lang it's because connected yun sa childhood trauma ko and sa baggage ko. So, kumbaga, pag natapos ko na yung task ko na yun where
na dapat nandun ako at na-produce ko na yun, move on na ako sa next So, without any emotional connection. Without any, kumbaga, may tawag dyan sa prod ano yung parang nagpa-postmortem? Yung waling dyan, debriefing. Pwede ba mag-debriefing muna tayo? Saglit lang Parang break muna tayo. Debrief muna tayo, Mi. Pero wait, hindi na-mention yung cheating. Ang cheating kasi, part talaga siya no, sa cheating. Pero kasi majority of the cheating would always come from those three. Oh, so yun yung core, ano tawag dyan? Core issues. Core issues. Communication, intimacy, pera. Dahil hindi na-address, nagkakaroon ng cheating. Yes. So, karamihan ng mga Nagkakaroon ng cheating or will end up separating. Kasi doon, ako, honestly, last year, we almost naghiwalay kami. Muntika na kami maghiwalay last year. Kung hindi namin yun napag-usapan, like talagang usap talaga, we're not here in front of you right now. Pero napagtagumpayan namin yun kasi nga, parang the skills that we got during our therapy since 2012 and the experiences that we got over time helped us then a lot. So, yun, to manage it and to really work on what we are, kung ano yung missing sa aming dalawa. So, yun. So, pag may mga couples dyan na nanonood nito na parang, shit, parang kailangan ko to. Oy, anong kailangan nilang unang gawin? I mean, if they wanna reach out to you or ano ba yung pwede nilang gawin? Unang-una kasi self-awareness dapat meron sila. Correct. Naintindihan mo ba sa sarili mo na meron talagang mali or may something uncomfortable na nangyayari. Is From there something? there, i-open up mo yung door mo to entertain ng, diba? Na you have to grow, you have to understand what is happening with you. Ganun. Kasi kung hindi mo alam din, even therapists will not be able to help you if you're not open. Awareness should come from the person na parang I need to sort. Self-realization na bakit parang fucked up yung buhay ko? Parang may mali. Pag nag-click na, wag mo na ipagpabukas. Upuan mo na. Ako, ang ginagawa ko dyan, introspection, I would give myself a week. Or yung iba ako, there was a time na pumunta ako yun nga, solitary retreat, 3 days. So, huminga lang talaga ako and I was like, I need to figure out what's wrong in this relationship. What's wrong with me? Then that's the time. And then, talk to people that who know. Hindi lahat ng tao dapat kausapin ay dapat mo sabihan. Hindi lahat ng tao ay pwede mo sabihan. Sabihan, oo. You always have to choose the people na talagang may alam sa ganito. Kasi we would be judged. Sometimes kasi, majority of the people coming to us, they don't really look for answers. They don't want answers. They just need people to listen. To. And that is part of what I do, which is spiritual companioning. So spiritual companioning it's one of the ways that we help. It's like, para kang merong talk box dito na may para ka lang taga-absorb ng mga Pero I mean like you're asking the right questions. Yeah. To para magkaroon ng deeper understanding of that situation. Yung taong yun. So spiritual companioning. And then eventually pag nakita mo na parang, ay, eto na, may issue na dito ng abandonment, may kailangan akong prosesuhin. So, ready ka na ba? So, if they feel like they're ready, doon na tayo papasok sa professional help. Yan. So, that's how you deal with it. But if they want to parang have these conversations with you, can they just get in touch with you? Yes. And how do they get in touch with you? Through your social media? Social media accounts. You can follow us or sa Instagram, Facebook. Nina Rayos. Actually, yung ginagawa namin, hindi naman kami professionals. Yes. So hindi rin naman namin siya work. Hindi rin naman siya yung focus namin. At hindi kami kumikita doon. Wala kayong bayad dito. Wala. Bilang kami, wounded din kami. And up until now, hindi naman talaga kami okay. Talaga. We call ourselves, I personally call myself as a wounded healer. And continuous healing. Yes. So, kung mas maganda yun sa amin kasi nakikita namin yung joy and happiness na nagawa nun sa amin sa isa't isa. And we also want to share it with other people na may pag-asa at maayos pa rin talaga. Basta Nina Rayos on social media. Yes. And also, yung doon sa, yung cafe kasi namin is situated in Commonwealth. Yes, you have a cafe, right? So yung cafe namin is also a hub for, that's the reason why we put it in the first place then. So it's kind of like
a spiritual hub, cafe spiritual hub, wherein people can go and just, Talk to you. talk to us or distress. What is the name of the cafe? It's Plant Fairy Manila. Plant Fairy Fairy Manila. Manila. Located at? Commonwealth. North Haba ng Fairview, Commonwealth, me. Teka lang. North Fairview Commonwealth, Quezon City. Bago mag-Fair Lane, makikita nila yon yung maliwanag. They can just simply Waze it. Okay, Oo, okay. Waze. Anong pangalan? Plant Fairy Manila Cafe. Cafe. Okay. Yes. Pag napunta ako sa Zabarte, dadaanan ko yan. Ay, ah. yes. Oo So, naman. nakikita mo yun. Sige, Along sige. highway lang Along the siya. highway. Yes. All right. And I don't know with you both if you've seen my previous episodes, but here kasi sa TikTok, we have what we call here the manifestation table. So as long as you believe in it, it really will happen. Mm-mm-mm. And I've seen it. It has materialized. Is there anything in your life that you feel like you really want to become truth? Any vision that you want to become a reality? What is it? Let's make it happen here. Okay. Wow. Parang, Parang bigla ako Bigla. nag-buffer eh. sige. Siguro kung may isa akong gusto i-manifest would be, I would want to have more hub. I would call it hub, no? Where people can like, be able to talk to someone. Yon, na parang magkaroon ng, people na magkaroon sila ng chance to talk to someone like us, no? I mean, kung hindi man kami siguro magkaroon tayo ng isa pang hub where, we can have other couples then who went through na ganyan that could help other people. Also, ma-manifest na rin. Manifest talaga. Oo, hindi, sobrang siyang totoo. Yun, siguro, hindi kami, honestly, hindi kami like super, yung like super taas pangarap talaga. Simple lang talaga yung pamumuhay na, but we wanted to more of like help people talaga. Yun, I think. Ikaw? Ako, yun, yung lagi ko naman pinagdadasal na to become the best version of myself. To be better Yes, that's today, tomorrow than I was yesterday. Just take it one step at a time. Oo. Kasi ako din dami ko pa din ina-address sa sarili ko. And in time, gusto ko ako din naman yung maging blessing sa iba. Right. Dahil ito na yung conversation natin, kasi may nagsasabi sa akin, Miss Kring, bakit hindi ka mag-manifest sa table mo? Gagawin ko siya, ha? Okay. I really, honestly, for Think Talk Tea, and I work with Archangel Michael, and I've said that it reach as many eyeballs and hearts as it can. Because like conversations like this is very important for people to Yes. hear and listen and unawain diba? Yes. So, to become the best podcast or talk show that it can be. That it may reach really a lot of souls and a lot of eyeballs. No? Inspire more. Exactly. And, biglang pumasok. Yung Ay, pala, may ang pumasok. ma-manifest Oh. is yung I wanted to gusto ko talaga batuloy yun, maging clinical psychologist. Ay, oo. At Yun bakit- din, yun yun diba? din Yun din ang yung dasal ko sa kanya. Oo, as in, yun talaga. I think mangyayari naman yan within the next maybe couple of years. It will. Oh, It will, hindi. yes! I mean, what's stopping you? Wala naman eh. Anong, yeah, diba? yeah. It's not like there's no reason for it not to. Yeah, Correct? Yeah. And 5 years from now, how do you see yourself individually and as a couple? Well, how 5 years from now? 2030. Comedy. Ano? 5 years from now, I see, yun, tatalo pa din kami. Kasi, yung... Never ending. never ending pa rin yung magiging kontra namin sa isa't isa, pagtatalo true. namin. Kasi, yung mga ugali niya, doon ko na-realize na hindi ko na yung mababago sa kanya. Kumbaga, ako, I will work hard for myself to understand him more and understand him more and to be able to accommodate him more with compassion, charity, with love. Ang dami, no? Diba? Ako more of 5 years from now, I think we will be able to, I can be my own therapist to myself. I think clinical psychologist ka na yan. Yes. Feeling ko talaga. And I could also be to her. Mm. Yan. So, yun, a family of masayang pamilya lang. Yun yan siguro yung ko talaga. In 5 years, kami pa rin. Ever since naman, naman, sana. Siyempre, kami pa rin. ever since naman siya yung therapist ko talaga. Mm-mm. And
very grateful ako kay Jet. Yeah. Kasi sabi ko nga yung mga pinakakatago-tago ko na hanggang mamatay ako. May ganun ako, girl. Dati yung mga nangyari sa akin, pinakakatago-tago ko yun. Sabi ko hanggang mamatay ako lang makakaalam. Eh, manalaman ko. Nung sinabi ko sa kanya, and it actually releases a lot of weight on me. Yeah. Na inopen up ko yun sa kanya. And eventually, ganito yan sa inyo. Mas nagiging vocal ako. So, ano na lang siya sa akin? Face of my life and a memory. Yes. Kwento na lang siya. And I'm so happy na kasama namin kayo ngayon sa Think Talk Tea. And I really hope our audience learned a lot and na-inspire sa kwento ninyo. And if you guys enjoy the conversation, please let us know on the comments kung ano yung mga natutunan nyo. And if you have questions, baka naman pwede nyo sagutin. Yes. Sa comment section. Sure. Namin kayo doon At sa saka ang comment dami section. naming viewers from all over the world. Yes. So shout out sa mga viewers natin, sa mga migrants, OFW, sa mga Pinoy sa buong mundo. Thank you for watching Think Talk Tea. And let us know in the comment section saan po kayo galing. And with that, thank you so much! Thank you so much. Junel and Please Michelle. subscribe to Kring. Yeah. Ayan, Think Talk Tea. Thank you. And we'll see you guys again next time. Bye!